Lingkod sila, Brother Yuli, naghihintay sila sa pagpabalik ng Panginoong Jesucristo. Yun ang pinaka-main subject ng Seventh-day Adventist Church. Lahat ng relihiyon na ito, even Muslim, sila ay Adventist din, hindi lang Seventh-day. Ang mga Protestante, even the Catholic Church, they are considered themselves as Adventist. Naghihintay din sila sa ikalawang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. And tayo pong lahat dito na narito ngayon, bata't matanda, Nanay Esther, naghihintay din tayo ng pagbabalik ni Kristo. Pag hindi kayo naghintay sa pagpaparito ni Kristo, kawawa tayo. Alam niyo kung bakit? Sister Albi, pakibasa po ang ikalawang Pedro sa Kapitulo 3 na ang versikulo ay 10. Pag wala tayo ng katangian ito, sasabihin ko sa inyo, pag wala tayong katangian ito, kawawa tayo. Alam ni Sister Maylene at kanyang Bible, pero good news, dumating na pala yung Bible ninyo. No? May Bible na kayo. Nanay Esther, darating ang Bible nyo. Hindi pa namin, andyan sa church, sa nagpayong, hindi pa namin na pupuha. Siguro, palipasin lang natin itong linggo nito. Kami ni Brother Yuli, okay, through Brother Yuli and Brother Apasible, ay makikisuyo tayo na dalhin yung Bible isa. Ha? Meron po kayo. Yung mga pangalan nyo nakasulat na ron, no? Alright, basahin natin. Nakita mo, Sister Maylene, ikalawang Pedro 3:10. Basahin natin sabay-sabay, Sister Albi. Basahin natin sabay-sabay. Ano kinakaharap ng lupang ito na ating kinatatayuan? Basa. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Ano sabi? Anong babala ng Panginoong Jesucristo? Itong mundong ito, itong lupang kinabubuhayan natin, this is not forever. Hindi ito magpakilaman sapagkat darating ang oras sa ikalawang pagpabalik ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Biblia, ang lupang ito ay masusunog. Susunugin ito ng Diyos. Bakit? Ito, sapagkat ang kasalanan ay narito sa lupa. Ang dyablo ay nananahan sa lupang ito, ayaw niyang umalis. Hindi siya aalis dito hanggat ang tao ay hindi niya na isasama sa kanyang patutunguhan sa impyerno. Alam naman natin ang ibig sabihin ng impyerno. Ang impyerno po ay Latin. Ginamit sa salitang Griego ng ibig sabihin ng impyerno ay fire, apoy, no? Ang pupuksa sa mga makasalanan dito sa lupa, sa mga matitigas ang ulo, ayaw makinig sa panawagan ng Panginoon, ang gusto ay mamuhay ng sanglibutan ito, ang kabayaran nila ay dagat-dagat at apoy na magaganap dito sa ibabaw ng lupa. Alright. Ituloy natin ang basa, versikulo 11. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Ano ngang ori ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos? Kita nyo? Ano sabi? Ang papaparaan daw ng ating pamumuhay na ang lupang ito ay mawawasa. Tuloy natin sa 12. Na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ayun. Anong sabi? Matututok ito. Inuulit-ulit ng ito ha. Ito ibabala sa atin.
paalaala, baka tayo makalimot, no? Kasi maraming mga bagay sa sanlibutan ito, lalo na ngayon, no? Ang mga tao masasaya. Walang naiisip na, ano kaya handa namin sa Pasko? Ano kaya bibili namin? Saan kaya kami pupunta? Bibili kami ng bagong damit, bibili kami ng bagong sapatos. Mga kapatid, hindi pinapaalala ni Kristo ang kanyang kapanganakan. Ang pinapaalala ni Kristo ay ang kanyang muling pagbabalik na maghanda tayo. Alam niyo kung bakit? Kaya pinaghahanda tayo na ni Kristo. Kasi, unang-una, hindi natin alam ang ating buhay kung hanggang kailan tayo tatagal dito sa lupa. Anytime, pwede tayo mamatay. Pag kayo namatay, hindi nyo na mababago ang buhay nyo kasi wala na kayong buhay. Pag tayo namatay, hindi ka na makapagsisisi. Pag ikaw namatay, hindi ka na makatatawag sa Diyos. Pag ikaw namatay, hindi mo na makikita ang mga mahal mo sa buhay. Pag ikaw namatay, wala ka ng bahagi sa lupang ito. Kalilimutan ka na ng mga mahal mo sa buhay. Dadalawin ka na lang kapag araw ng mga palay. Nakakalungkot, ano? At pag ikaw namatay, hihiwalay ka na sa pamilya mo. Ang bahay mo ay sa simenteryo. Hindi ba nakakalungkot? Pero binibigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa. Ano sabi? Matutupok ito. Ngayon, ituloy natin, Sister Alvin. Anong versikulo na susunod? 13? 13. Pakinggan natin. Ito na yung pag-asa natin. Ano ang pag-asa? Sa kabila ng kasiraan at kamatayan natin, ito na yung pag-asa. Pakibasa. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katuwiran ay naninirahan. Yun. Ano daw inahantay natin? Ngunit tayo ay naghihintay ng isang bagong langit at bagong lupa. Ito na ngayon ang doktrina. Ito na pag-aaral. Gusto niyo bang ilarawan natin ngayong gabi yung bagong langit, bagong lupa? Kasi sabi ng iba, yung 144,000 lang aakyat sa langit. Yung hindi kami kasama, alika, Brother Joshua. Yung Joshua pala. Si Joshua ay isa sa mga lingkod ng Panginoon. Si Joshua. Alam mo ba yung salitang Joshua at saka Joshua? Alam niyo ba yung dalawa ninyong pangalan? Joshua, Joshua? Joshua. Sa Hebreo ay Yahshua. Alam niyo ba Yahshua? Ano, Sister Aldo? Yung salitang Yahshua ay ano? Ay katumbas ng salitang Yahweh. Ang ganda ng pangalan nyo, no? Ibig sabihin ng Yahweh ay Lord, Panginoon, na ikinakapit ito sa ating Panginoon Hesus Kristo. Alright, tuloy tayo. Ilalarawan natin sa paniniwala natin ayon sa Biblia, in biblical perspective, kung paano inilarawan ng Panginoon yung bagong langit, bagong lupa na mamanahin ng mga maliligtas. Gusto ba natin maligtas? Yes, of course. Kaya nandito tayo nagtsatsaga, no? Mga kapatid, yung pagtsatsaga natin ay mahalaga sa paningin ng ating Panginoon. Pakinggan nyo, 14:12 ng Apokalipsis. Huling bahagi po ng Biblia kung paano binigay ng Panginoon ang kahalagahan ng pagtsatsaga ninyo sa pagdadalo, pagpapakapanan, pag-iwas nyo sa mga sanlibutan buhay na ito, o pag-iwas ninyo sa anumang kasamaan, yung pagtsatsaga ninyo, mga kapatid, ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Ang tawag sa inyo ay ito, basa, 14:12 ng Apokalipsis, huling bahagi po ng Biblia. Tignan ninyo kung gaano kahalaga ang ating pagtsatsaga at paglilingkod sa Diyos habang tayo nagtutulungan.
Basa. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos, at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Ano? Ano sabi? Narito ang panawagan Para sa pagtitiis para sa kanino? Ang panawagan ng Diyos para kanino? Sa mga nagtitiis. Ano naalala ko yung sabi ng lola namin, Brother Atty. Kapag merong tiyaga, ay merong nilaga. Pag walang nilaga, walang tiyaga. wala kang kakainin. Wala kang nilaga eh. Di ba? Kaya, ang pagtitiis ay may nilaga, at pag may nilaga ka, merong pagtitiis na nitiis ka. Paano nagtitiis yung nilaga? Yung naglalaga. Sabay siyempre makukuluan mo. Naghihintay kang kumulo, kaya nagtitiis ka. Hindi po ba? Ngayon, tignan natin ang pananaw na itinuro ng Panginoong Jesucristo, anong nasing bagong langit at bagong lupa ang ipamamana ng Panginoong Jesucristo sa mga malilitas. Pakibasa. Buksan natin ang propeta Isaias. Teka muna. Huwag muna. Revelation, Apokalipsis 21, versikulo 1 hanggang 5. Isa-isahin natin. 21 ng Apokalipsis, ang pinakamagandang pangako ng Panginoon sa mga naghihintay sa Kanya. Nakita nyo? Yes po. 21, versikulo 1 muna tayo. Pakibasa, sabay-sabay tayo. At Nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. yun, ano sabi? At nakita ko ang isang bagong langit. Mawawala itong dating langit eh. Bakit? Fulupin ito eh. Wala na ito. Sila na yung ozone layer natin. Diba? Kita nyo ang climate natin abnormal na. Nung kami bata pa ni Brother Yuli, ang bagyo ay signal ng mercury. Ngayon, ilan na signal ngayon? Signal? 5 na. 8 na. Signal number 8 na ngayon. Bakit? Palakas na ng palakas eh. Alam nyo kung bakit? Ganito. Alam niyo ba kung sino hari ng bagyo? Hindi naman ang Diyos eh. Ang Diyos nagpapaulan. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, hindi niyo